الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. So, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah. Atin siyang dinadakila at humihingi tayo ng tulong at kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nagpapakupkup sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain at mula sa kasamaan ng isinumpang si Satanas. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at kung sino man ang maging ligaw ay walang makagagabay sa Kanya liban lamang sa gabay ng Allah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa Allah, ang nag-iisa at walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah. Naway sumakanya ang kapayapaan, pagpapala ng Allah sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga naging matuwid. So sa gabing ito, alhamdulillah, pasalamatan natin ang mga kapatiran natin na naging dahilan kung bakit patuloy nating na isa sa katuparan ng ganitong activities, inshallah. Sapagkat sinabi sa hadith, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Sino man ang hindi magpasalamat sa tao ay tunay na hindi siya nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasasalamatan natin ang mga nag-invite, at the same time yung ating mga viewers at mga listeners. At si Sir Mikdad na siya yung nag-invite, mashallah, jazakumullahu khairan. At yung mga nasa likod ng ating activities na ito, inshallah. So sa gabing ito, inshallah, sa pagkakataong ito, tatalakayin natin yung isa sa mga hadith na ito ay iniulat ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batid natin ang ating pananampalataya. Batid natin na ang ating pananampalataya ay alhamdulillah kinumpleto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay iniwan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang wala na tayong hahanapin pang iba. Kaya dahil dito, ang isang Muslim ay wala nang poproblemahin. Alhamdulillah, kompleto na ang ating pananampalataya. At mula sa pananampalataya na iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katuruan na itinuro sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay al-imanu bil ghaib, o ang paniniwala sa mga nakatagong bagay o yung mga unseen. Ito ay kasama sa mga pundasyon ng ating pananampalataya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming bagay tungkol dito. At ganun din, ibinalita rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na nandirito. Tulad nga ng sinabi ni Sir Mikdad kanina, ang mga bagay na maaari nating kahantungan, inshallah. So ngayon, tayo ay nabubuhay dito sa mundo na alhamdulillah, lahat ng mga kailangan natin ay ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigay sa atin ang ating katawan na napakaganda. Kaya sinabi ng Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. At sa inyong mga katawan o sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nakikita ang mga biyayang ibinigay sa inyo ng Allah? Nasa inyo na lahat ang inyong kinakailangan upang mabuhay dito sa mundo. Ang paningin, ang pang-amoy, ang panglasa, at ang lahat-lahat na ating mga ginagamit mula sa ating katawan. At yung kalupaan na hagisan mo lamang ng buto, tutubo at tutubo ang mga halaman na nasa ating kapaligiran. Ang katubigan, na kapag nakita natin at tayo ay mayroong kakayahan, pwede tayong kumuha ng mga isda o ng yamang tubig na pwede natin mapakinabangan, alhamdulillah. So ito yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon ding mga biyaya na hindi natin nalalaman or hindi natin nararamdaman kung minsan. Ito yung biyaya ng kapanatagan, biyaya ng kaginhawaan, at higit sa lahat yung biyaya ng pananampalataya. Ang pananampalataya na nagpapakilala kung sino ang dapat nating kilalaning Panginoon na ating sasambahin. Ang Panginoon na mayroong iisang pangalan, at ang pangalan na ito ay hindi nababago. Ang pangalan ng ating Panginoon, tulad nga ng sinabi niya mula sa Quran,
Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ang sabihin mo, Muhammad, na ang pangalan ng iyong Panginoon ay Allah. At ang pakikipag-usap na ito o ang pangungusap na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganun din ang pangungusap niya o yung pakikipag-usap niya sa kanyang mga naunang propeta tulad ni Musa o ni Moises, ni Isa o ni Jesus, ni David o ni Dawud at ni Abraham o si Ibrahim. Lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya na ipakilala ang nag-iisang Panginoon. Walang ibang kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nababago ang kanyang pangalan. Hindi ito nagiging babae. Hindi ito pwedeng maging para sa lalaki lamang. Hindi ito pwedeng maging paramihin o hindi ito pwedeng may translate. Ito ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro ng pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. At bukod pa dito, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, nung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatanong ng kanyang mga nasasakupan o ng kanyang mga tribo mula sa Quraysh, noong inaakala nila na wala nang wahi o revelasyon na darating kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng revelasyon at sinabi niya kay Muhammad, sabihin mo na ang Panginoon, ang Allah ay iisa. Allahus samad, ang Allah ay kumpleto. Hindi siya nangangailangan, wala siyang pangangailangan. Bagkus tayo na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangangailangan sa Kanya. Bakit hindi nangangailangan ng Allah? Hindi siya nangangailangan ng kapares. Hindi siya nangangailangan ng kaibigan, hindi siya nangangailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng papuri mula sa atin. Bagkus ang mga papuri na ating ginagawa at ang pagsamba na ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundo, ito ay babalik sa atin bilang mga tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala o bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. At kung kayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang mga biyayang natatanggap ninyo ay dadagdagan pa sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kayo naman ay magiging pasaway o kung kayo ay magkukulang sa obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang napakahigpit. Ito ang katotohanan, mga magulang, mga kapatid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, siya ay walang pangangailangan, hindi siya nanganak. Ang Panginoon ay dapat walang katangian ng kakulangan. Sapagkat kung ang Panginoon ay ipapanganak, mayroong nilalang na nauna pa sa Kanya. At ganon din, hindi siya nanganak. Walang susunod sa Kanya sa pagiging Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay walang katulad. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir. Ang walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit ano pa man sa Kanyang mga nilikha, at siya ang lubos na nakakakita at lubos na nakakaalam sa ating sitwasyon bilang mga mananampalataya o bilang mga alipin na Kanyang nilikha dito sa ibabaw ng mundo. So ito ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagturo ng lahat. At sa pamamagitan ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami sa mga tao ang ginabayan. Marami sa mga tao ang natuto sa Kanyang pananampalataya. At hindi lihim sa atin o hindi tago sa atin na noong nakaraang buwan lamang ay napakaraming mga ulama o napakaraming mga maaalam, mga ustad, mga duat o mga nagdadawa para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala o para sa relihiyon, pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang binawian ng buhay. Na ito ay nangangahulugan lamang na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay mayroong katapusan.
kahit pa ikaw ay maging pinakamaalam na tao sa ibabaw ng mundo, o di kaya kahit pa ikaw ay pinakamayamang tao, o di kaya kahit pa nasa sayo yung pinakamaraming anak, o lahat-lahat ng bagay ay nasa iyo na dito sa ibabaw ng mundo, sasapit at sasapit pa rin, o dadating pa rin sa atin ang huling hantungan, ang araw kung saan iiwanan natin ang mundong ito. Dahil dito, iniulat ni Al-Barra ibn Azib Al-Ansari radiyallahu anhu na isang Ansari o isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin min ahadil ansar, o kama qal, na sabi ni Al-Barra ibn Azib, kami ay lumabas kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ilibing ang isa sa mga ansar o isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinaguri ang ansar, o ito yung mga taga Madina na Muslim na tumanggap sa mga naghijra o sa mga naglakbay mula sa Makkah upang magkaroon ng bagong tahanan sa Madina, na ito ay kanilang sinaksihan ni Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglilibing sa lalaking ansar na ito. At nung sila ay nandoon na, nakarating na sila doon sa mismong paglilibingan ng lalaking ito, umupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakaharap sa kibla. At sinabi ni Al-Barra ibn Azib na para bang mayroong ibon sa kanilang mga ulo. Halos hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan dahil sa katahimikan at dahil sa naramdaman nila na sitwasyon na ito ay natunghayan nila sa itsura ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga sahaba, siya ay mayroong hawak-hawak na oud o yung stick, at ito ay kanyang itinutusok sa lupa, at siya ay tumitingala, at pagkatapos siya ay tumitingin sa lupa ng halos hindi maintindihan ng mga tao ang sitwasyon na nararamdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi min adabil qabr. Kayo ay humingi ng proteksyon, kayo ay humingi ng kalasag mula sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. 3 beses itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, thumma qala, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr 3. Pagkatapos noon, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, ako ay humihingi ng proteksyon sa iyo mula sa kaparusahan sa impyerno 3 beses. At pagkatapos, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti alayhi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah wa fi riwayatin al-mu'minah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang aliping mananampalataya, kapag siya ay sinapitan ng kanyang huling hantungan o kamatayan sa mundong ito at siya ay papaharap na sa akhirah o sa araw ng paghuhukom, lalapit o bababa sa kanya ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan, na ang mga mukha ng mga ito ay napakaliwanag, na mas kumbaga parang ang liwanag nito ay tulad ng liwanag ng araw. At kasama ng mga anghel na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kafan o ang mga tela mula sa tela ng
kalangitan o langit o paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon silang pabango mula sa pabango ng kalangitan hanggang sa ito ay makarating sa pinaroroonan ng taong mananampalataya na nag-aagaw buhay. At nakikita nito ang taong ito, at pagkatapos ay darating ang malakal maut o anghel ng kamatayan hanggang sa ito ay makita ng taong ito, at ito ay tatayo sa kanyang ulunan at sasabihin ng malakul maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, o ikaw na mabuting kaluluwa, o ikaw na payapang kaluluwa, ikaw ay lumabas mula sa iyong katawan sa pamamagitan ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang qal fatakhruju tasilu kama tasilul qataratu min fiyis siqai fayakhudhuha. Allahu akbar. At ang kaluluwang ito o at ang mabuting kaluluwa na ito, pagkatapos niyang marinig ang balitang ito kay malakal maut at sa mga anghel na susundo sa kanya, ay lalabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawang lupa na parang isang patak ng tubig na ito ay lalabas sa bibig o bunganga ng karura o nung pitsil. Ganong kabilis yung paglabas ng isang patak ng tubig mula doon sa pitsil na yun. Wa fi riwayatin hatta idha kharajat suruhuhu salla alayhi kullu malakin bayna as-sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama' laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raja biruhihi min qibalihim. Allahu akbar. At sa ibang riwaya o sa ibang pag-uulat na hadith na ito, na kapag lumabas na ang kaluluwa ng mabuting tao na ito o mabuting mananampalataya, ito ay kikilalanin at dadakilain, o ito ay babanggitin ng lahat ng mga malaika, lahat ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan, at ganun din ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan ay kikilalanin ang kaluluwang ito, at bubuksan ang mga pintuan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah. Wala kang matutunghayan o wala kang makikita mula sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na nasa pintuan na yon. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang ilan sa mga propeta na nasa kalangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay walang ibang ginagawa kundi ang pagdudua o ang pananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iangat ang kaluluwa ng taong ito upang matunghayan ang kaluluwang ito. Fa idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut. Fadhalika qawluhu ta'ala tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. At kapag na humiwalay na ang kaluluwang ito sa kanyang katawang lupa, ay babalutin ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa na ito, at ito ay lalagyan ng magandang pabango mula sa kalangitan, dahil dito ay isa sa katuparan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. At ang kanyang mga sugo mula sa mga anghel, sila ang magiging dahilan upang may sakatuparan ang kamatayan ng tao, mabuti man ito. So ang sitwasyon na binabanggit natin, yung mabuting tao, at sila ay walang kapabayaan na gagawin dito. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Allahu akbar. At ang mabuting kaluluwa na ito ay lalabas mula sa kanyang katawan tulad ng isang pinakamabangong pabango dito sa ibabaw ng mundo. Allahu akbar. Qal fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. Allahu akbar. At ito ay
iaangat o isasama ng mga anghel na susundo sa kanya, at sa bawat madadaanan ng mga malaika ng nilalang na ito o ng kaluluwang ito na kasama ang mga anghel na sumundo sa kanya, sasabihin ng mga ito sa kaluluwang yun, ano ang mabuting kaluluwang iyan? Allahu Akbar. Ano yung mabuting kaluluwa na yan? At sasabihin ng mga anghel na sumundo sa kanya at kasama niya, ito ay si Fulan ibnu Fulan. Ito ay si Fulano na anak ni Fulano. Natatawagin sa kanyang pinakamainam na pangalan kung papaano siya kinilala ng mga taga-daigdig o ng mga taga-dunya sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa, sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ng Quran, pagpapaliwanag tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaliwanag kung papaano magiging mabuting Muslim, pagbibigay ng sadaka, pagtuturo sa mga mananampalataya, at ilan pang mga dahilan kung bakit siya kikilalanin ng mga tao sa pinakamainam na pangalan. At ito, mula sa hadith na ito, matutunghayan natin ang isa sa obligasyon ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa mga magulang, ang pagbibigay ng magandang pangalan sa ating mga anak, sapagkat ito ang magiging unang pantawag sa kanya, o ito dito tatawagin ng mga anghel ang ating mga anak kung papaano sila naging mabuti dito sa mundo, at ito ay magiging pride. Ito ay magiging kumbaga may pagmamalaki natin sa ating mga sarili kung mabigyan natin ng magandang pangalan ang ating mga anak, at dito ay tatawagin sila kung sila man ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso dahil sa kanilang mga gawain at awa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hanggang sa itong kaluluwang ito kasama ng anghel na sumundo sa kanya ay makarating sa pinakamababang parte ng kalangitan, na ito ay matutunghayan sa malapit na parte ng dunya. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Allahu Akbar. At ang anghel na ito na kasama ng kaluluwa ay kakatok sa unang pintuan ng kalangitan, at ito ay pagbubuksan para sa kanila. At pagdating ng mga ito ay babatiin ng bawat anghel na makikilala at makakasalubong nila sa kalangitan, hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah, hanggang sa itong mga ito, yung kaluluwa, mabuting kaluluwa na papasok sa unang pinto ng kalangitan, ay makaabot sa ikapitong palapag o ikapitong level ng langit, ay makarating doon at sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Allahu Akbar. Iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na isulat ang gawain o talaan ng mga gawain ng mabuting alipin na yan sa illiyin. Illiyin, ito yung talaan ng mga mabuting gawain na matutunghayan, makikita lamang sa langit o sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuqal a'iduhu ilal ard. Allahu Akbar. At pagkatapos ay sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyang mabuting kaluluwa na yan ay ibalik ninyo sa kalupaan o sa lupa, sapagkat ito ang tunay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang pangako niya, fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tulad ng pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo bilang mga tao ay nilikha ng Allah mula sa lupa o mula sa putik. At wa fiha u'iduhum, at tayo ay ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa o sa putik na ating pinanggalingan. Tulad nga ng sinasabi natin kapag mayroong pumanaw, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na tayo ay sa Allah at tayo ay babalik sa Kanya, sa Kanyang paraan kung papaano ito ginawa, kung papaano niya tayo ginawa. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, at mula sa lupang ito tayo ay muling ibabangon ng Allah subhanahu wa ta'ala o lilikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang pagkakataon. Qal fayuraddu ilal ard.
At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaluluwang ito ay ibabalik ng mga anghel sa kalupaan. Allahu Akbar. Dahil tulad nga ng ano yung mga katangian nila, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito, once na nagsabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng amar o ng kautusan, ito ay kanilang kaagad-agad na sinusunod. Ibabalik nila ito sa kalupaan, watu'adu ruhuhu fi jasadihi, at ibabalik ang kaluluwa niya sa kanyang katawang lupa na magkakasama ito sa kanyang libingan. Qal fa innahu yasma'u khafaqa ni'ali ashabihi idha wallaw anhu mudbirin. At sinabi na naririnig at mararamdaman ng kaluluwang ito ang mga tao na yung kanyang mga dating kasama habang sila ay umaalis sa kanyang libingan. At fayatihi malakani shadidani intihar fayantahiranihi wa yajlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum fayaqul huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang sitwasyon ay lalong tumitindi. Yung kumbaga ang sitwasyon ng kaluluwa na ito habang umaalis ang kanyang mga kilala, ang kanyang mga mahal sa buhay, ay mayroong dalawang anghel na paparating sa kanya. At ang dalawang anghel na ito ay napakahigpit, napakatindi. At sila ay uupo, sila ay magtatanong sa kaluluwang ito kasama ng kanyang katawan. Sasabihin nito, marrabbuka. Sasabihin ng dalawang ito, sino ang iyong Panginoon? At ang mabuting alipin, wala siyang may sasagot kundi Rabbi Allah. Allahu Akbar. Ang aking Panginoon ay walang iba kundi ang Allah. At tatanungin siya muli ng dalawang anghel na ito, ma dinuka, ano ang iyong relihiyon o pananampalataya? At sasagutin ng mabuting kaluluwa, dini al-Islam, ang aking pananampalataya ay ang Islam. At tatanungin siyang muli, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, ano ang tao na ito na isinugo sa inyo? At sasagutin ito ng mabuting kaluluwa, siya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At sasabihin ng dalawang anghel na ito bilang tanong ulit, wa ma amaluka, at ano naman ang iyong mga gawain o ano yung gawain? Sasabihin ng mabuting tao, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu fayantahiruhu fayaqulu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa hiya akhiratu fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Allahu Akbar. At sasagot ng isang mananampalataya kapag siya ay tinanong kung ano ang kanyang gawain dito sa mundo, sasabihin niya, binasa ko ang Quran at ito ay aking pinaniwalaan at ito ay aking isinagawa, ito ay aking isinakatuparan. Allahu Akbar. At sasabihin sa kanyang muli, sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong pananampalataya, at sino ang iyong propeta, at ito ang kahuli-hulihang pagsubok na mararanasan ng isang mananampalataya dito sa ibabaw, dito sa mundo. Fadhalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla, at dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. At tunay na pagtitibayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa kanilang mga salita na mga matitibay habang kanilang isinasagawa ang pananampalataya na itinuro sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo o fil akhirah. At ganun din ito ay mananatili sa araw ng paghukom. At sasabihin ng Allah at sasabihin ng tao na ito, tulad nga ng sinabi natin kanina, ang sagot niya, ang Panginoon ko ay ang Allah, ang aking pananampalataya ay ang Islam, at ang aking propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katibayan, katunayan sa pagiging totoo ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging matibay
ang pananampalataya at maging pananalita ng isang masunuring tao sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa sa huling sitwasyon ng kanyang buhay dito sa ibabaw ng mundo. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. At pagkatapos nun, sasabihin fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi, at mayroong tatawag mula sa kalangitan at sasabihin ng tumatawag na ito sa kalangitan, tunay na nagsasabi ng katotohanan ang aking alipin. Walang iba kundi ang tumatawag na ito ay ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin niya, fa'afrishuhu minal jannah. Allahu Akbar. Dahil doon ay gawin niyong maganda para sa kanya ang kanyang sitwasyon mula sa paraiso, wa albisuhu minal jannah, at siya ay suotan nyo ng kainaman mula sa jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, at buksan ninyo para sa kanya ang pintuan tungo sa paraiso. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabriha madda basarihi. Allahu Akbar. At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaluluwang ito at ang kanyang kainaman ay magiging dahilan kung bakit papaluwagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang libingan, tulad ng kung papaano hanggang saan ang nararating ng kanyang mga mata. Allahu Akbar. Ibig sabihin, hindi siya malulungkot sa kanyang libingan sapagkat ito ay magiging malawak para sa kanya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin ukhra wa yumathilu lahu rajulun aw wa ya'tihi rajulun, at mayroong darating sa kanya na isang lalaki, hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih, na ang lalaking ito o ang tumuturad sa lalaking ito, sa nilalang na ito, ay mayroong magandang mukha, magandang pananamit at magandang amoy. At sasabihin, fayuqalu lahu, fayaqul abshir billadhi yasurruk. Magandang balita para sa bagay na magiging dahilan para maging matuwa ka o ikatutuwa mo. Abshir biridwanim minallah. Magandang balita para sa iyo, good news, dahil sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin fiha na'imun muqim, at paraiso, mga paraiso na matutunghayan mo dito ang napakaraming mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ito ang araw mo na ipinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lahu wa anta fabashsharaka Allahu bi khairin man ant. At sasabihin ng kaluluwa na yon doon sa nagbabalita sa kanya, at ikaw, fabashsharaka Allahu bi khairin man anta. Good news din mula sa iyo, para sa iyo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ka? Ay sasagot, fawajhukal wajh yaji'u bil khair. Ang iyong mukha ay ang mukha na nagbibigay o ito ay nagdudulot ng kainaman o kabutihan. Fayaqulu ana amaluka salih fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. At sasabihin nung lalaki na nagbabalita sa kanya, ako ang iyong mabuting gawain. Sumpaman sa Allah, hindi ko nalalaman mula sa iyo maliban na lamang ang gawain na ikaw ay madali at laging nagmamadali sa mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nalaman mo na ang gagawin ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nagdadalawang isip, ikaw ay nagmamadali, batian fi ma'asiyatillah, at ikaw ay mabagal o ikaw ay hindi nagmamadali kapag nalaman mo na ang bagay na yan ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khairan, at dahil dito ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar, at pagkatapos ay bubuksan sa kanya ang pintuan sa paraiso at pintuan sa impyerno, at ipakikita at sasabihin sa kanya, ito ang iyong tirahan o ito yung iyong magiging tahanan sana
sa impyerno kung ikaw ay naging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdalakallahu bihi hadha. Pinalitan para sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong bahay o ang iyong patutunguhan sa impyerno dahil sa pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'a ma fil jannah, at kapag nakita ng mabuting kaluluwang ito ang bagay na matutunghayan niya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng mabuting kaluluwa, Rabbi ajil qiyam as-sa'a, Rabbi ajil qiyam as-sa'a, o aking Panginoon, gawin mong madali ang katuparan ng araw ng paghuhukom. Kay ma arji ila ahli wa mali, fayuqalu lahu uskun. Sasabihin ng mabuting kaluluwa na ito, o aking Panginoon, gawin mong mabilis, gawin mong madali ang araw ng paghuhukom para hindi na ako bumalik sa aking pamilya at sa aking kayamanan. At sasabihin sa kanya, ikaw ay maging panatag. Allahu Akbar. Ibig sabihin, sa libingan pa lamang ay mayroong kapanatagan na matutunghayan at mararamdaman ang isang mabuting kaluluwa. Ito ang sitwasyon ng mabuting kaluluwa na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos, sabi niya tungkol naman sa isang tao na pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala, masamang kaluluwa, wa innal abdal kafira, wa fi riwayatin al-fajira, at ang isang alipin na pasaway o masamang alipin, idha kana fi inqita'in min ad-dunya, kapag siya ay nasa kanyang huling hantungan na sa mundong ito at siya ay papaharap na, patungos na siya sa kanyang huling buhay, nazala ilayhi minas sama'i malaikatun ghiladun shidad. Bababa sa kanya ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan na ito ay napakatindi, at sa ibang sudul wujuh, napakaitim ng kanilang mga itsura. Ma'ahumul musuh minan nar, fayajlisuna minhu maddal basar, thumma yaji'ul malakal maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. At pagkatapos ay darating dito yung malakal maut, kasama pagkatapos o habang bumababa dito yung mga masasamang itsurang anghel, dahil susunduin niya at tatanggalin niya ang masamang kaluluwa na ito mula sa masamang tao. At sasabihin ng malakal maut sa kanya, ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab. O ikaw na masama at pasaway na kaluluwa, lumabas ka sa pamamagitan ng galit, puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, at sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatufarraqu fi jasadihi fayanza'uha kama yanza'u as-sufud al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. At ang kaluluwa na ito, dahil sa tindi ng balita o dahil sa tindi ng sitwasyon na kanyang narinig mula sa malakal maut, walang iba kundi yung galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat sa ibang riwaya na ang kaluluwa na ito ay halos hindi niya malaman kung saan siya dadaan, kung saan siya lalabas, na inaakala niya gusto niyang lumabas sa katawan na ito, yung iba sa kanya ay dadaan sa kamay, sa kanyang mga paa, hanggang sa para itong magkalasug-lasug. Ibig sabihin magkakahiwa-hiwalay ang kanyang yung mga ng kaluluwa na ito. At iniulat, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sitwasyon ng kaluluwa ng masamang kaluluwa na ito, masamang tao. Ito ay lalabas mula sa kanyang katawan tulad ng isang karit. Alam niyo yung karit? Ito yung parang halabas na pangtabas ng mga damo na mayroong parang lagari. Oh, ano yung tawag sa kanya ka? Sanggot. Okay, sa Tausug, sanggot. O ang sa atin, yung halabas na mayroon itong parang lagari, na ito ay parang yung sitwasyon na lagaring ito, yung karit na ito ay ihilahin sa isang basang tela, na kung gaano ang lagitnit o kung papaano yung tunog ng tela na yun habang napupunit,
habang ito ay nakakaramdam ng pagkahirap, ganito ang sitwasyon ng kaluluwa ng isang pasaway na nilalang dito sa ibabaw ng mundo sa kanyang huling hantungan. Hanggang sa ganun din, tulad ng nangyari doon sa mabuting kaluluwa, mayroong sitwasyon na ito ay aakalain na isama sa paraiso. Subalit, hindi ito pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magbubukas ng kanilang mga pintuan, at bukod pa rito tatanungin ng mga anghel na nagbabantay sa pintuan ng kalangitan, sino ang napakasamang lalaki na yan o napakasamang kaluluwa na yan. At sasabihin ng mga anghel na sumundo sa kanya, siya ay si Fulan na anak ni Fulan. Siya ay si Pulano na anak ni Pulano, na tatawagin sa kanyang pinakamasamang pangalan kung papaano siya nakilala dito sa ibabaw ng mundo. Kung halimbawa siya ay nakilala bilang isang sinungaling, siya ay si sinungaling na ganito. Kung siya ay nakilala bilang isang pasaway na anak o pasaway sa kanyang komunidad, siya ay si pasaway na ganito. O kung siya ay nakilala na palaging nagzisina o nangangalunya, siya ay si mahilig sa pangangalunya na ganito. So dito siya tatawagin ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ang kanyang pangalan ay napakasama, karagdagan pa ito para sa kanya. Subhanallah. So dahil dito, siya ay hindi makakarating sa langit o sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos siya ay kaagad-agad na ibabalik sa kanyang katawang lupa. Okay? Ibabalik siya sa kanyang katawang lupa, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-janna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ito yung dalil na yung mga pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga masasamang nilalang, sila ay hindi papapasukin, hindi bubuksan para sa kanila ang mga pintuan ng kalangitan, at hindi sila makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hanggang sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito na binasa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagkukwento ng sitwasyon ng isang pasaway na tao, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hanggang sa ang kamelyo ay pumasok sa butas ng karayom, ay hindi makakapasok ang pasaway na tao sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ng Allah, uktubu kitabahu fi sijjin. Ilagay ninyo ang gawain o talaan ng gawain ng lalaki na yan sa sijjin. Ito yung talaan ng gawain sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, fil ardi sufla, sa pinakailalim na porsyon ng lupa o parte ng lupa. Summa yuqalu lahu u'idu abdi ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. At pagkatapos ganun din, tulad ng mabuting mananampalataya, ang isang pasaway, siya ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga malaika na siya ay muling ibalik sa kanyang katawan doon sa lupa, sa kanyang libingan, sapagkat sinabi ng Allah, dito siya nilikha, dito rin ibabalik, at dito rin sa lupang ito sila manggagaling muli sa bago dumating ang araw ng paghuhukom o paglilitis. Okay? Awayatihi malakan. Ganun din, kung yung mabuting mananampalataya narinig na yung mga yapak habang umaalis yung kanyang mga mahal sa buhay, ganun din yung mga pasaway kung mayroong mang maghahatid sa kanya. Wayatihi malakan shadidanil intihar. At darating doon sa pasaway na kaluluwa na yun, ng kasama ang kanyang katawang lupa, ang dalawang napakatinding mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin din siya kung sino ang iyong Panginoon, at sasabihin ng pasaway na ito, la adri. Ano yun? Hindi ko alam. Sasabihin pangalawang tanong, madino ka? Ano ang iyong pananampalataya? Sasabihin na naman ng tao na ito, Ano? Hindi ko alam. At pagkatapos tatanungin, ma tuqalu fi hadha an-nas? Yaqul, sasabihin, sino fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fik. Sasabihin ng dalawang anghel na ito sa tao na ito at sa kanyang kaluluwa,
sino ang lalaki na ipinadala sa inyo o sinugo sa inyo, fala yuhtadi lismihi, at hindi niya malalaman kung ano ang pangalan ni Muhammad, fayuqal Muhammadun, at sasabihin ng kaluluwa na ito, Muhammad, ibig sabihin hindi siya sure, at sasabihin la adri, hindi niya alam, sami'tun nas, narinig niya lamang ang mga tao nagsinasabi ang ganong bagay, at sasabihin fayuqal la daraita wala talauta, fayunadi munadi minas sama an kadaba faafshiru lahu minan nar, at tatawag ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan at sasabihin niya sa kanyang mga anghel na ibigay nyo sa kanya ang sitwasyon tulad sa impyerno, at buksan ninyo para sa kanya ang pintuan sa impyerno, tungo sa impyerno, at darating mula sa kanya ang init at ang katintindi ng sitwasyon sa impyerno o yung mga lason na nasa impyerno, wayudayiku alayhi qabruhu hatta takhtalif fihi adla'uhu, at magiging masikip sa kanya ang kanyang libingan hanggang sa ito ay magkapalit-palit na ang kanyang mga parte ng katawan sa loob ng kanyang libingan, wayatihi fi riwayatin yumathilu rajulun qabihul wajh, at sa huling hantungan niya darating ang isang lalaki na napakasama ang mukha, napakasama ng kanyang pananamit, napakasama ng kanyang amoy panis. Sa ibang kung ito ay dedirektahin natin, napakabaho ng kanyang amoy. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk, sasabihin ito bilang sukhriya, bilang pangutya, magandang balita sa isang bagay na magpapasama ng iyong sitwasyon. La ilaha illallah. Balita para sa isang bagay na makakasama sa iyong sitwasyon. Hada yawmuka alladhi kunta tu'ad, ito ang araw na ipinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin fa anta fabasharakallahu bishar, man anta, ikaw naman balitaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasamaan, sino ka? At sasabihin ng lalaking ito doon sa kaluluwa na kanyang kinakausap, fawajhukal wajh yaji'u bishar, at ito ang mukha mo ay ang mukha na walang ibang ibinibigay maliban lamang sa kasamaan. Fayaqulu ana amalukal khabith, at sasabihin ng lalaki na ito, ako yung iyong masamang gawain. Wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah, sumpaman sa Allah, ang lahat ng mga gawain na nakikita ko sa iyo ay ang mga gawain na pagiging mahirap mo sa mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ikaw ay hindi nagmamadali sa mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka sumusunod sa Allah. Sari'an ila ma'siyatillah, ikaw ay laging nagmamadali sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu syarra, la ilaha illallah. Dahil dito, ikaw ay bibiyayaan o gagantimpalaan ng Allah ng masama. Thumma yuqayyiduhu lahu a'ma asam abkam fi yadihi marzabba, fi yadihi mirzabba. Pagkatapos ay siya ay mananatiling magiging bulag, pipi at bingi, at sa kanyang kamay ay martilyo. Law duriba biha aljabal kana turaban. Na ipaliwanag, sabi dito, kung ito ay ipapalo sa isang bundok, magiging turab, magiging alikabok ang bundok na ito sa tindi ng parusa na naramdaman ng kaluluwa na iyon at ng kanyang katawan sa libingan pa lamang. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaba. Allahu Akbar. At ito ay pupukpukin yung kaluluwa na iyon kasama ng kanyang katawan sa libingan hanggang sa ito ay maging buhangin. Thumma yu'iduhu Allahu kama kan, at pagkatapos ito maging buhangin, ito ay babalik ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad kung papaano ito pinukpok nung una, at pagkatapos fayadribuhu darbatan ukhra, pupukpukin ulit ito ng pangalawa, at ito ay fayasihu sayhatan yasma'u kullu shay'in illa thaqalain, at ito ay
sisigaw ng napakalakas at lahat ng mga nilalang ay maririnig ito maliban lamang sa dalawa, ang tao at inkanto o yung mga jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fayaqulu rabbi la tuqimis sa'a. At pagkatapos nun, bubuksan sa kanya ang pintuan sa impyerno at makikita ang kanyang hantungan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin ng pasaway na kaluluwa na ito, o aking Panginoon, wag mong gawing ganap ang araw ng paghuhukom, dahil sa parusa na kanyang nakita sa libingan pa lamang at parusa na ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbukas ng pintuan sa impyerno na kanyang kahantungan. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang sitwasyon ng dalawang nilalang, mabuting mananampalataya at ang pasaway o masamang tao na naging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti na babalitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayapaan, kaginhawaan, mga biyaya sa kanyang libingan, at masama na bibigyan ng kaparusahan, makakaramdam ng kaparusahan sa kanyang libingan. At kung titingnan natin, dito pa lamang sa mundo, kapag namatay ang isang mabuting tao, siya ay ipinagdudua, ipinananalangin ng kabutihan ng kanyang kapwa mananampalataya at ng mga taong nakakakilala sa kanya, at sinasabi nila, O Allah, ipasok mo ang taong ito sa iyong paraiso. At sila ay nagdudua ng kabutihan para sa kanya. Ibig sabihin, nalulungkot sila sa kamatayan ng mabuting mananampalataya na ito. At yung isa naman, kapag nawala yung masama na tao, anong sinasabi nila? Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ibig sabihin, natutuwa pa sila. Sa halip na magsabi ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ay natutuwa sila dahil nabawasan ang fitna o pagsubok sa kanila dito sa ibabaw ng mundo, at bukod doon, sila ay maaari pang magsaya at kung ano-ano pa ang kanilang masabi. So hanggang dito na lamang, naway nakapulutan natin ang aral, ang hadith na sinabing ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sitwasyon ng dalawang tao, at naway piliin natin ang maging mabuti upang matunghayan natin ang narinig natin sa sitwasyon ng mabuting tao at layuan natin ang sitwasyon ng pagiging masama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syekh, jazakallahu khairan. Sa totoo lang, khatir jiddan yung talagang nakakatakot yung mga nabanggit niyo, Syekh. Dapat mag-ready talaga yung bawat isa sa atin sa mga pangyayaring ito. At palagi natin tatandaan na lahat ng gagawin natin dito sa ibabaw ng mundo ay para sa magiging baon natin sa kabilang buhay. So actually may continuation pa yung yung mga adab sa kubur siya. Meron pa. Although inshallah sa next idugtong natin doon sa topic na yun. Talagang yung mga ganun siya parang pupukaw sa yung mga isip ng mga kapatid natin Muslim, na minsan kasi yung ng mundo parang hindi natin naiisip yung mga adab na yun. So pag nababanggit yung kamatayan at saka yung mga adab sa kabilang buhay, magbabalik loob inshallah yung mga kapatid natin inshallah. So mga taymanghod, haupunin wakto, di na kami tuod makapahaba. Imbunal niya mataod pa sa tubi mga suway sabuton amuin continuation sin pangadyanan doon. Inshallah next schedule sin Sheikh amuin makabisita siya mari. Amuin kakanapan niyan mga pangadyan niya to inshallah. So by next week inshallah in maudu sing kita niyo amuna in pasalansin Hajj wan Umrah inshallah. So aw na mga nahinang na mo
jadwal amin schedule ito i-post na mo ra ko man ha Facebook inshallah. So Sheikh, baka mayroon kang gustong salam before tayo mag-close ng ating programa. So alhamdulillah, nagsasalam tayo sa ating mga kapatiran dito sa Zamboanga, lahat-lahat, at sa ating asawa, alhamdulillah, nandito na sila, yung pamilya ko sa Zamboanga. Welcome dito sa Zamboanga. At sa ating kapatid na si Brother Earl Fernandez o si Brother Abdul Haq, mashallah. Assalamualaikum sa ating mga taymanghod mula sa Ad-Diya, Ma'had Ad-Diya, sa Ulama Council, sa Majlisud Dua, at sa Risala, mashallah. Maraming salamat. Assalamualaikum sa inyong lahat. At naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalusugan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Yun na lamang ka. Inshallah, alhamdulillah Sheikh. Bago tayo magpaalam Sheikh, gusto ko lang banggitin yung tungkol sa DARS, yung sa Masjid As-Salam. Mashallah. Inshallah. Baka by next week pag matapos na yung babalik na tayo sa sa normal na kan, baka ma-continue na natin yung DARS. Inshallah. Kasi marami na din nagtatanong gusto mag-attend inshallah. Alhamdulillah. So yun pa pala, yung sa Masjid As-Salam sa Tugbungan. Welcome po yung mga balik Islam at maging yung mga gustong mag-aral ng basic sa ating pananampalataya na Tagalog speaker na po. Pwede po nating i-cater yan inshallah. Inshallah. So continuous yung yung lectures natin doon sa Masjid As-Salam inshallah. By pagkatapos ng ng MECQ. Inshallah. By next week inshallah. So at sa rin dun sa Masjid Ar-Rahman, mayroon din po tayong pag-aaral para sa mga exclusive sa mga balik Islam na malapit doon, na every Monday Kitabut Tauhid. Alhamdulillah. Nagtuturo din yung iba nating mga ustad doon between Maghrib and Isha. Mashallah. So iniimbitahan namin yung mga gustong matuto at makakuha ng mga pag-aaral tungkol sa Islam. Bukas po yung Masjid Ar-Rahman, alhamdulillah. So may mga DARS doon, may mga lectures. Monday, Tuesday, Wednesday lang ang wala at saka Friday yata. So parang 4 days yung may lecture. So pwede po kayo pumunta doon every after Salatul Maghrib inshallah. So hanggang doon na lamang po kami magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga.